Martin, pinag-uusapan namin na ikaw ang mortal na kaaway, ang daming magaganap. Ano ba ang aming aabangan ngayong darating na Biyernes? Siguro sa dami ng kasamaan na ginawa ni Ivan dito, ang dami na nagagalit sa akin sa social media. Nitong week na to, mawi-witness nyo yung deserve na ending para kay Ivan. Siguro ito abangan namin. Pag pinanood nyo, matutuwa kayo sa mangyayari. Kasi ngayon, pag sinabi mo sa amin kung anong deserve, ay, ayoko nang sabihin. Makaawa ba kami? Maiiyak ba kami? O aantay na lang namin? I guess, satisfying ending. Napakagandang katapusan para sa mga kontrabida ni Lolong, kay Donna, kay Ivan. That's interesting. You know, in an interview, I think, you guys were quoted to have said na yung mga roles nyo dito sa Lolong, challenge, ika nga, yung range nyo bilang mga aktor. Anong ibig sabihin nun, Ruru? Well, kasi Tito Boy, hindi po madali gumawa ng isang action serye. I mean, yung gumawa lang po ng isang teleserye mahirap na dahil nga long form to, so almost everyday nagtataping ka. So sabi ko, I made sure na parang kung ano yung level of commitment na binibigay ko when it comes to action, same din pagdating sa drama. So pagka pinag-combine mo pamparehas yun, hindi po siya madali. Pero dahil po sa pagtutulungan ng lahat, naging collaborative ang lahat, from the directors to the cast, lahat, the creatives, naging madali po yung... Alam mo, Ruro, nakaka-proud ka habang pinakikinggan ka. Hindi totoo yan. I saw him talagang as a boy. Yes, mismo. Nakaka-proud lamang. Were you challenged? I mean, in the context of your range as an actor? Sa Lolong po. Sa Lolong? Yes. Challenging kasi si Ivan dito is troubled yung character niya. Parang sa part 1, akala patay na siya, bigla siya nabuhay, nahiwalay siya sa tao eh. So hindi niya kaya mag-build ng connection sa kanino man. Kaya din siya naging kontrabida. Actually, longing siya for connection, for family. Yeah. Gusto niya lang matanggap siya. Pero sa lahat naman ng decision kasi may tama at mali, si Ivan pinili niya yung paghihigante. Walang tulong na nagawa si Jean Garcia? Kasi yung mga pillars niya, si Miss Jean, si Tito Jan, Oo. mga ano rin eh, mga trouble din eh, masasama din eh. So what an Pero influence, ang gagaling diba? niyo? Thank diba? you. How does it feel? I mean, to be in between, to be among the greats like Jean Garcia, John Arcilla. Pressured, pero nakaka-proud, nakaka-challenge, nakakatuwa. Alam mo yung tuwing pupunta ako ng set ng Lolong, syempre laging alam kong kailangan ko ibigay yung best ko.